Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ang Incorruptible Crown ay inihandog sa inyo ang isang skit na pinamagatang Pera na Tinamad Pa. Sa isang tahimik na pamayanan ng San Ildefonso ay mayroong gawain ng Panginoon sa pangunguna ni Pastor Nico. Dito ay magkakasama ang magkakaibigan at magkakatrabaho na si Elijah, Sandy at si Yuri. At dito ay tinuturo ang salita ng Panginoon patungkol sa pagiging mabuting katiwala at pagiging tapat pagdating sa pagbibigay ng kanilang mga ikapo. Mga kapatid, are you with me? Sa ating pong pinag-aralan kanina patungkol sa pagiging tapat na servant ng ating Panginoon na dadating ang araw na tayo'y haharap sa Kanya. Meron na kaya tayo, masasabi na kaya ng Panginoon sa atin na tayo ay tapat sa Kanya? Sabi sa Matthew 25 verse 21 na sinabi ng Panginoon sa Kanyang mga servant na well done, thou good and faithful. Ngunit maliban sa isa na itinago lamang at ibinaon ang kanyang binigay na talento ng kanyang Panginoon. Tayo kaya ay kagaya noon? Amen. Kagaya po kayo noon? Hindi po. Amen. Nawa ay matagpuan tayo ng Panginoon pagdating ng araw na tayo'y haharap sa Kanya, na tayo'y bilang isang tapat at mabuting katiwala ng ating Panginoon. Amen. Hindi lang sa mga regalo, kundi sa ating pag-iikapo sa Kanya. Sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Na gayon na lamang ang pagmamahal ng Panginoon. At kinabukasan ay nagkasama-sama ang magkakatrabaho at magkakaibigan na si Elijah, Sandy at Yuri. Dahil sa hirap na rin ng buhay at sa tagal ng pagtatrabaho, dumarating ang panahon at pagkakataon na napag-iisip ng tatlo na magkaroon ng sarili nilang hanap buhay. Ngunit sila ay nananatiling empleyado sa ngayon. Ngunit habang sila ay nagkausap-usap at nagre-realize sa buhay, ay napakinggan ng kanilang napakabait na boss na si May Laude ang kanilang mga pag-uusap. Driver, come here. Come here, please. Yung car ko, pakipark yung Ford Everest na brown. Plate number is C5. Dun, gusto ko sa aircon, please, ha? Ayoko dun sa mainit. Mamaya ayoko niyang mainitan ng car ko. Gusto ko malamig. Ha? Okay. Sige, balikan kita. Yaya, dito ka sa tabi ko. Huwag kang masyadong, atribida. Ginagandahan mo pa ako. Ayan. Yaya na nga eh. Sige, ha? Sino ba itong mga mamahihirap dito? Ha? Anong kailangan mo? Ay, hindi ito loan shark, ha? At saka, hindi ito totoo, ha? Skip lang to. Walang magtakbuhan mamaya sa akin, baka mangungutang. Anong mga kailangan nyo? Bakit andito kayo sa harapan ko? Ha? Wait lang. Sino ba yung nagkakalit? Ako. Eh di ikaw pumunta sa akin. Tsaka ang sabi ng narrator, mabait siya. Pakikorek kung attitude. Mabait siya, please. Hindi, matayay kasi mayaman. Okay. Pero pakibigay niya yung kailangan nila, please. Okay. Sige, ikaw ay kakalooban ng 10 milyon! Pera o bayong? Pera! Sure na ba? Opo! Ayan, 10 milyon! Ikaw, ate, anong gusto mo? Pera o bayong? Pera! O sige! Bibigyan kita ng
4 million lang pala. Kulang lang po isa. At ikaw, payatot. Pagalitan ako ng tatay mo. Sorry. Oh, ikaw, bibigyan kita ng 1 million. Ganun na lamang ang tuwa ng tatlo nang sila'y bigyan ng pangpuhunang kabuhayan. Saglit lang, may sasabihin pa. Ano ba? Nagmamadali? Mamaya na yung 10 minutes. Kayo ha, hindi ibig sabihin yan, pinamimigay ko yung pera ko. Kailangan pagbalik ko, doble-doble yan. Ha? Kung hindi, tatanggalan ko kayo ng mga laman loob. Sige, bye-bye. Kotse, nasaan yung driver ko? Pakupad-kupad, asan na yun? Ang bagal! Napapawisan kami! Ano ba yan? Asan na yan? Oh, Inday, halika na. Pagalitan natin yan mamaya. Gayun na lamang ang tuwa ni Elijah, Yuri, at ni Sandy nang sila'y bigyan ng 5 milyon, 2 milyon at 1 milyon ng kanilang boss na si May Laude. At sumunod na araw, gayon na lamang ang naramdamang excitement ni Elijah upang hanapan ng investment ang kanyang 5 milyon. Kaya naman lumapit siya sa kanyang kapatiran na si Sister Cecily na mamay-ari ng isang malawak na farm na may pangalang Beato Fiona. Ma'am Cecily, ako ay 10 million ba ito? 5 million. Hindi natin lang. I-invest ko po to para dumoble po ang aking 5 million. Bibigay ko po ito sa inyo. Ikaw ay aking pinagtiwalaan. Amen. Kapag tumago yung business na to, yung 10% ibigay mo kay Lord Amen. Kasi 10% sa akin. At gayon din ang ginawa ni Sister Sandy, dinapitan niya ang kanyang kapatiran na Sister Nomaling, Zobel Ayala. Ay, Sister Noma! Ay, balita ko may business ka. Ay, oo. Bakit? Pwede kaya ka mag-invest doon? Ano bang, bakit ka ba bigla nag-i-invest? Di ba may trabaho ka? Kasi, sabi ng boss, ay, madam pala yun. Sabi ng madam ko, kapag hindi ko daw nabalik yung 2 million na sa kanya, mawawalan kami ng lamang loob. Ay naku, Sister Sandy, napakahirap na yan. Wala ka nang alaman, tatanggalan ka pa. So, ganito na lang, Sister Sandy. Alam mo naman siguro yung aming business ay modest apparel. So, yung business namin is gusto namin mag-glorify ang Panginoon. Kaya, ang ginagawa namin ay pangsimbahan, yung mga clothes ng babae, na modest, and also sa lalaki. So, ang usapan lamang natin, magiging agreement natin is, kapag tayo ay kumita, sigurado na yung para sa Panginoon, kasi tayo ay Kristiyano, at dapat, di ba nga sabi din sa preaching ng Pastor Nico, na tayo, ibalik natin yung dapat sa Panginoon. So, sige, perma na lang tayo ng kontrata, At habang naging matapang si Brother Elijah at Sister Sandy sa paghahanap ng investment, ay ininahan ng takot at pangamba si Brother Yuri. Hindi siya humanap ng pwedeng paglagyan ng kanyang salapi. Hindi rin nag-consult ng financial advisor. 1 million lang po. Ba't 1 million? Tapos sa kanila 5 million, 2 million. Hindi pa to. Ay nako, nagugutom na ako. Pagkakain ko na lang to. Ano na lang, bahala siyang doble-doble to. Ano ako, may superpowers. Ay nako, ano na lang gagawin ko dito. 1 million din to. Saglit lang din to eh. 20 years pa naman siya babalik. Kaya baka patay na ako nun. Kaya hindi niya. Ay nako. Bahala siya sa mga. At lumipas ang 20 taon, lumipas ang 20 taon at nakita-kita ang uli. Maganda pa rin ako. Bakit
20 years ago. Ganun pa rin ang beauty. Asan yung driver ko? Bakit ba ito pakupad-kupad? Tita Jo, pakalitan niyo to, ha? Ano ba yan? Oh, dito ka lang. Ay, gano'n? Ano ka ba? Binila na nga kita ng lahat-lahat. Pati asawa, binigay ko na sa'yo. Ano ba yan? Oh, ngayon, ano nang nangyari sa mga hindi pinahiram, pinamahagi kong pera sa inyo? Oh, Elijah, anong ginawa mo sa 10 milyon? Apo ko, may good news po ako sa inyo. Ay, good news! Good news. Mag-gospel praise, ha? Very good news po. Hindi po yun. 10 million na po yung 5 million na binigay sa amin. Wow! Yung 10% wow! Ang galing-galing! Yung yaya ko, yayaman na to. Yaya, sa'yo yan. Bumili ka mamaya ng Louis Vuitton. Opo. Ikaw, natakot ka pa naman na matanggalan ng laman loob. So, anong nagawa mo sa pinahiram kong 2 milyon? Nagkamali pala kanina. Na-excite. Oh, sige. Ako, good news din po. Oh, wow! 4 million. Wow! 4 million? Bakit nagpayat ang anak mo? Diet po, diet. Ha? Ano ginawa mo dyan? Ha? Oh, Yaya. Oh, may iba pa tayong iba. Yung driver natin, sahuran mo na yan kasi siging complain. Oh, ikaw! Bakit ang yaman-yaman mo na tingnan? Mukha ka pang mas mayaman sa akin. Anong ginawa mo sa 1 milyon? Wow, interesting yung bato. Huwag kang magmaang-maangan. Ikaw lang payatot ang nasa harapan ko. Pareho tayong dalawa payat. Walang ma-hurt. Pastor, no offense. Okay lang, sis. Wala naman akong ginagawa. Hindi mo na agad ako kilala. Nagkaroon ka na agad ng amnesia. Ano yan, bigla-bigla? Ano ba yan, payatot? Anong ginawa mo sa pera ko? Pinambili mo ng lahat-lahat ng gamit? Pinang-trip mo lang sa mga barkada mo saan? Pa-coffee project ka, ha? Parang kami, ha? Foresta yun. Social yun. Oo. Oh, kaya ladies, pag gusto nyo sumama, mga mulino. Ay, bawal pala. Sorry. Ngayon na lamang ang naging pagsisisi ni Brother Yuri na lumipas ang 20 taon ay wala siyang naging pagbabago at nanatiling takot sa pagnenegosyo. Kung ano at sino siya noon, ay gayon pa rin siya ngayon. Pera na, tinamad pa. Maraming salamat po.